Assalamualaikum and good evening, Sir Marum Salik. Now, I would like to present my machine problem 4. Ito po yun, which is the grade system. And for convenience, I would like to use third person point of view. So, ikat ko na lang po itong video. And now, let's start. And now, for the continuation of the machine problem 4, gumawa ako ng function, which is i-define ko siya as add record, in which sa function na to, ang ginagawa niya is i-add niya yung mga data ng mga student, yung name nila sa yung course, sa record, sa student record. Since yung machine problem 4 is about the student system, the student grade system. Now, gumamit ako dito ng try an error handling para to catch an input or or to catch file errors. And then gumawa ako ng another na variable, which is the student ID, using the input function. Then ilalagay ko dito yung enter ng user, yung ID niya dito. And then gumamit ako ng strip function kasi there's a time ng mga users accidentally nalalagyan nila ng space. And ang strip kasi is a string method that is built in Python, na kung saan kinukuha niya yung mga blank space or backspace. Then, nag-build ako ulit ng another variable name, same din sa course. Also, a grade. And then, gumamit ako dito ng if statement, na kung saan kapag hindi ito na-satisfy, mag-skip siya. So, ang nilagay ko dito na block dito sa condition, na kapag kasi hindi ka nag-input ng not grade, kumbaga wala sa dito na part, magre-raise siya ng error. Kasi itong raise value error is error handling niya, na kung saan kapag hindi mo nasunod yung condition, ipaprint niya to na grade must be numeric. Yan. Ito yung purpose nito. And then, kapag numeric siya, ang mangyayari is i-convert niya yung grade na yun kasi input to, which means string, gagawin niyang float. Then after that, mag-open siya ng files using the text format. Then yung A kasi is append. I-append mode niya dito sa file. Tapos then isi-save niya. And then after ng save, kasi dito kasi i-write niya yung student ID, name, course, saka grade dito sa file. Pag append mo, i-write niya dun, tapos ilalagay niya dun sa file, which is yung file na is naka-text format. After that, mag-print siya na record added successfully. And then nag-raise ako dito ng another na handling error, which is dito na part, ang indicate nito is kapag yung grade is invalid, mag-error siya. Lalabas yung error. And then another exception dito, another handling error. Then kapag may mga unexpected, for example, hindi mo sinunod kung ano yung tinatanong ng program, magre-raise yan ng another error, which is different dito sa value error sa exception. Then gumawa ko na another na function, which is to view the record. Dito gumamit ako dito ng function na kung saan mag-open siya ng file. Ito open, i-open itong file. Then R, which is i-read niya yun. I-read niya yun as a file. Tapos after that, for lahat ng nakalagay sa file,
ano niya yun, using the read line function, i-read niya every line. Tapos, ilalagay niya sa record. Kapag wala sa record, ang output is no record found. Then mag-return. Kapag nasa record, which means i-skip niya to, ito ipaprint niya. Then gumawa ako ng for loop. Kasi yung gagawin natin is list. Ito, nakalist to. Nakalist. And then, for each record, split niya to kasi merong gamma dito. Also, naglagay ako dito ng as a separator. Yan, isa-isahin na yung nakalagay dyan na record. I-join niya rin sa field, tapos merong strip kasi baka merong blank backspace na nilagay ng ng user. Then ilalagay niya yan sa paglagay sa field, kukunin yan isa-isa ng record. Tapos i-split niya yan. Then after that, mag-raise tayo dito ng another handling error na kung saan i-handle na yung mga missing file. Kasi ang function nito is kapag hindi mo na found yung yung file, lalabas to, which is error grades text file is not found. Then kapag another error na naman, unexpected, lalabas yung unexpected error occurred. Then another function ulit for search record, kung saan isa-search natin yung mga records sa grade system. Then student ID, ako dito ng handling error, student ID, input mo dito yung student ID, another strip function para iwas sa backspace. Tapos gumamit ng open na mode kung saan i-open niya yung text or yung file mismo, tapos i-read niya kasi merong R dito. And then isa-isahin na yun every line, tapos ilalagay sa record. Tapos kapag nag-declare muna ako dito ng boolean variable, which means itong found, false muna yan. And then kapag merong record, ilalagay niyan sa record. Diba nakalagay na to? Itong records na to ilalagay na isa-isa since naka for loop. And then kapag nasa record, mag-starts with. Yung starts with na yan is pag dito, yung function ng start with is i-check na yung mga record begins with the student enter the ID. Isa-isahin niya sa pinaka-initial na position until the end. Tapos then kasi para to sa tuple, and then kapag na-check niya, ipaprint niya yung mga record na na-found. Ilalagay niya through the join function, which is insert niya doon. Then nag-create ako dito na another na loop na kung saan itong record, kasi di ba itong records na to malalagay dito. Tapos it means may value na to mailalagay na dito. Kung ano yung dami nito, ganun din yung dami ng iteration. Then for every iteration, merong split. Mag-split ako dito ng comma. Kasi since yung natin is naka-tuple. Then kapag naman hindi na found, ang output is record not found. Then another ulit, handling error, file not found. Kapag hindi nag-found, error grades text file not found. Then kapag another na error, gumamit tayo dito ng exception, which is as if. Then unexpected error occurred. Then for the main body, ito yung main body. Ito yung kapag sa pinakaunang lalabas display. So ayan, ang natin is student grade system. Then meron tayong papat na pagpipilian, which is sa tatlo na to, ito yung mga na-define natin na function o na-discuss natin kanina. Ito. And then nag-declare tayo dito ng choice, in which sa choice na to, ito yung unang magpa-prom kung ano yung choice natin. Then enter a choice, naka-print, input function. It means ito ay string. Then gumamit tayo ng strip if ever na may backspace accidentally na na-type ng users. And then gumamit tayo ng try handling error ulit. Then gumawa ng nested if else statement. Kapag yung choice is equals to 1, which is 1 to naka-string siya, i-call out niya yung add record function, which is na-explain natin kanina. Then same din dito, saka dito sa pangatlo, search record. Then kapag for, which is exit,
lalabas is ibo-break niya 'to. Ayan, naglagay tayo ng break. Para if ever itong i-choose niya, wala na 'to. Then mag-output niya ng exiting program goodbye. If else, kumbaga wala sa 1 to 4 yung nilagay niya, any number na hindi sa 1 to 4, ang lalabas is invalid choice. Then kapag may another ulit na let's say anything na i-input ni user, nag-raise tayo dito ng exception. Ito kasi yung purpose ng try. Okay, may try tayo dito, exception as is. And then lalabas dyan unexpected error occurred. And lastly, yung purpose ng if name, itong sa baba is mag-run siya is kung ang file is na-execute siya directly. Also, to prevent auto-execution kapag nag-import tayo ng module. Yan yung purpose niyan. And I think yun lang.